Ayan, nakikita nyo ba yung tatlong cute na yan? Tuturuan ko kayo kung paano gumawa niyan. Nakagawa na ako ng tatlo kasi order yan eh. Yan yung kuko ko, pinapakita ko kasi magagawa ko ng tutorial kasi gusto ko lang talaga i-flex yung kuko ko. Charing! Ayan, let's get it on. Ito ang mga kakailanganin mo. Ang iyong yarn na yellow, of course. And the black one. And of course, yung white para sa ating wings. So, yan. Pinapakita niya yung texture. And you will see kung gaano siya kanipes. Yan. So, graduate muna tayo sa pagkanta ngayon. Ayan, magko-crochet muna tayo for today's video. So, kakailanganin mo rin ng hook, of course. At yung maliit, yung number 3, yung recommended ko. Yan. Kahit anong hook, bahala ka sa buhay mo. Tapos, kailangan mo rin ng gunting, syempre. Kung kaya mong gupitin ng ngipin mo, go ahead. And then, ito naman yung mga mata. Ayan. Mas maganda kasi yan. Ang cute nila, diba? Tapos, ito pa. Ayan, kailangan mo ng ganyang keychain. Pero, syempre, isa lang ang need natin. Kasi isa na lang yung gagawin natin. Tapos, yan yung ring. Kung ano man tawag dyan. Basta ring. Tapos, kailangan mo rin yan. Pangkabit ng keychain. Kung kaya mong kamay, go. And then, pantahi. Yan, medyo malaki yan sa ordinary yung karayom. Ayan yung pantahi ko. Tapos, isa pa yung mas malaki. Ayan. So, gusto ko lang talaga, trip ko lang. Pero kung anong trip mo, bahala ka. Ayan, kinumpare pa niya yung sizes. So, yun. Ayaw mag-focus. Ayan, tapon mo na yan, girl. And lastly, you will need itong palaman. Ayan. So, marami kang mabibili niyan sa Shopee. Pwede din naman yung mga palaman ng dati mong teddy bear. Ayun na nga po, nag-transition. So, sisimulan na natin ang kalokohang ito. Charot. So, kukuha ka ng isang strand ng yarn na dilaw. At yung isa pa. So, in our term, it's called double pull. Kasi dalawang strand yung gagamitin mo. Tapos, ayan na nga, magsisimula na tayo. Inikot. Ay, hindi pa pala. Ayan. Tapos, ayan na nga po. Ayan, double pull yan. Pinakipakita pa niya ang kapal. So, ganyan siya kapal. Mas advisable talaga kapal kapag amigurumi yung gagawin mo or parang ganyang stuff. Ito, ayan na nga po. Inikot na niya. So, ikutin mo siya sa daliri mo. Kasi gagawa tayo dyan ng magic ring. And like what I've mentioned, ang gagamitin natin is yung number 3. Ayan, sige mo na i-focus, girl. Alam na namin yan, number 3 yan. Sige, di siya makapag pinaglalaban niya talaga i-focus. Oh, sige ka. Tinuro pa nga. Ayan, so inulit niya. Kukunin natin yan. Gagawa tayo ng magic ring. Ganito gumawa ng magic ring. Dahan-dahan. Pwede nyo i-skip yan kung alam nyo na to. Ayan na nga po. And then, inside the ring, so, magsi-single crochet tayo ng 6 times. Ayan, binilang nyo ba? 3, 4, 5, sana tama yung bilang ko? 6. Ayan na nga po, hindi niya nakuha. Ayan, tama. Perfect. Ayan, so, hinila-hila niya lang. Ganyan po talaga pag nagko-crochet, panay-hila. Nilipat na, pinosisyon na. And then, okay, so napakita niya lang naman sa inyo kung ano magiging itsura. Ayan, hihilahin nyo yung tail para maging bilog. Ayan, that is the magic ring. Kailangan higpitan nyo rin ang paghila. Ayan, kailangan makita nyo kung anong itsura niya. Ganda, di ba? So, first round is single crochet, 2 single crochet in each stitches. So, ganito yon. So, ipasok ninyo yung hook ninyo sa first chain and then, kumuha ka ng yarn. So, pull over and then, ayan. Isa pa ulit sa same stitch. Like what I said, 2 single crochet in each stitches around. So, that's a total of 12 single crochet. Yun no. O, isa pa. Papakita niya sa inyo. Ayan yung third stitch. Pinapakita niya. Kailangan mag-focus. Pasok mo. Kumuha ka at ilabas. Okay. And then again, on the same stitch.
Diba? Nakita nyo yun? So, ganyan mag-increase. So, that's around, diba? Buhol-buhol na girl. Ano yan? Okay. Ulit. Ayan, pinost. Pinakita na niya yung kabuuan. So, that's a total of 12 single crochet. Next round, round 2. Next chain is 2 single crochet on the next chain. Nakita ninyo, dalawang beses niyang pinasok sa isang chain. And then 1 single crochet on the next chain. And then 2 single crochet again on the next chain. 1. Isa pa ulit sa same chain. Ayan, diba? And then 1 single crochet on the next chain. So, that's all around. That's increase kasi. So, that's a total of 18. Diba? Ang bilis niya, girl! So, you have the option to use a stitch marker para hindi kayo malito sa pagbilang. Ayan, papakita niya sa inyo kung paano gamitin. Yung next round kasi natin, dapat total na siya. Ay, hindi. 1 chain, 1 single crochet in each chain na. So, total lang siya ng 18. Same lang nung previous round. Ayan. Nilagay niya sa first round. Ibig sabihin, dyan dapat mag-i-stop yung pag single crochet niya around. Diba? Ang galing. 1 single crochet each lang yan. Madali na yan, Mare. Diba? Sobrang nahila na. Ganyan talaga habang nagko-crochet, nahihila. So, 1 single crochet each round. Diba? Sige, Mare, pakita mo lahat. Ayan, diba? Ang bilis. So, next round na tayo. Pang 18 yan, yung nakikita ninyo. Pero dahil mag-change color tayo dyan, hindi ko muna pinush through. So, ginawa ko is, in-stop ko muna siya sa number 17 na single crochet. Kasi maglalagay tayo ng mata para makakita ang ating bee. At gagamitin natin itong ating cute na mga amigurumi eyes. Marami din yan sa Shopee. Ito, nabili ko to international kasi ang ganda niya kasi may lagayan na siya. So, pinapakita niya sa inyo, akala mo hindi ako yan. Pinapakita ko sa inyo yung sizes. Yung isa yung pinakamaliit na size. Pwede nyo rin gamitin itong isa, ang cute, diba? May design. Tapos itong malaki din, pwede rin yan. Cute din pag malaki siya. Yung mata niya. Diba? Ang ganda ng kuko ko, diba? Siya rin. Ayan, pinili ko yung kasize lang nung nauna kong mga nagawa. Kuha tayo ng isang pares, tsaka yung pang-lock. Pang-lock yung puti na yun. And then, nice pa nga. Ilalagay natin siya dito. Ayan yung magsaserve na ulo ng ating bee. So, diskarte mo na yan kung gaano kalayo yung ilalagay mo. Yung paglalagyan mo ng mata. Syempre, pangit naman yung super magkadikit. Pangit din naman yung super magkalayo. So, saktuhan lang. Kaya nagdalawang isip pa nga po. Okay. Struggle din sa pagtusok. Pero hindi naman siya mahirap, Mars. Madali lang yan. Okay. Make sure na natusok ninyo ng mabuti. And then, ilock. Of course. Para hindi nahihila ang ating eyes. Diba? Ang galing. Amazing nga nito. Nung dati ko lang to na-discover. Before, pag gumagawa ko ng amigurumi, yung mata niya is kinukrochet ko lang din. Napaka-hassle gawin. Tsaka hindi siya cute. Mas cute talaga yung ganyan. Diba? Ang cute niya. Yan, ilak mo na rin. Pag satisfied ka na sa distance ng eyes, ilak mo na sila parehas. And there you go! Meron ka ng mata. Anong kulang? Bibig. Tatahiin natin ngayon ang kanyang bibig. Ayan, kumuha ka ng itim na yarn. Kahit manipis lang, yung isang strand lang ng Indofil na 4-ply. You can also use milk cotton yarn. Mas maganda nga yun. Kasi mahal kasi yun, Mare. So, yan na nga. Pero parang mura na lang ngayon ng milk cotton yarn. I don't know. So, itutusok na natin siya. Ganito ako maggawa ng bibig. Pero discard nyo rin kung paano nyo gagawin yung bibig na maging cute. Kanya-kanyang discard lang yan, Mare. Ayan, ginagawa ko siyang V-shape. Para mukha siya nakasmirk. Ay, na daw. So, yan nga. Sige, tusok-tusok lang. Yan. Tansyahan lang talaga siya yung paglagay ng mukha.
pwede mo naman siya kasing ulitin hanggat hindi mo pa siya nabubuhol at nakaklose o mali yung butas na pinasok. Ayun na, makikita ninyo yung result niya. Ang cute niyan. Minsan, ang ganda ng pagkakagawa ko, minsan baliko, minsan, so wala talagang perfect. Diba? Look at that. Meron na siyang mukha. Oh my gosh. Ang cute-cute na niya. So, yun na. Kailangan mo nang ibuhol yung loob. Syempre, para hindi siya mahila. So, I make buhol 2 times to make sure na secure. Ayan. Buhol-buhol mo lang yan, mare. Pagkatapos, yung dilaw na yan, yung hinila mo kanina sa magic circle, binubuhol ko na lang din siya para join siya, di ba? Para hindi siya lonely. Buhol mo na siya sa black. And then, pinuputol ko yan para hindi siya sagabal habang nagkakrochet ako. Pero pwede nyo na rin naman na hindi putulin kasi magiging palaman na rin siya, di ba? Nakatipid ka sa palaman. Ayan na, cute! So, gagawin na ulit natin ang kanyang katawan. Dahil nga 17 stitches lang to. So, kumuha ka pa ng isa para sa ika-18. Ayan, pero wag mo muna siyang i-pull over or gawin talagang single crochet. Hindi ko alam yung term, bahala na kayo. Kukuha ka ng black yarn. Ayan, pagkakuha mo ng black yarn, ayan ngayon yung ipapasok mo dun sa dalawang loop. Ang galing, di ba? If you're doing amigurumi naman na sa buhay mo or yung mga change color, alam mo na yan, mare. Okay, and then next round, yung black line na nakikita ninyo sa B. So, yung black na yan, 1 single crochet in each stitches around. Nakikita ninyo yung ginagawa ko. Diba? 1 each lang. 1 single crochet each. Paikot. Madali na lang siya kasi you don't need stitch marker na Kung saan nag-start yung block mo, doon ka rin mag-e-end. Ayan pa, tama, may pag-ganon pa. Diba, ang bilis. So, yun na nga, nandun na ako sa dulo. Last single crochet, Papalitan mo na ngayon ng dilaw. Ayan. The next round is, puro naman tayo dilaw. 1 single crochet lang din in each stitches around. Same lang nung black. Ingatan mo yung mga ganyang naiiwan. Pangit yan kapag hindi mo napansin. Around daw, tinuro niya. And then nakikita ninyo, last chain na ulit, last single crochet. Change to black again. So, final round natin ng black. Kasi dalawang linya lang naman ng black yung kailangan natin. But if you want, gusto ninyo mahaba siya, magmukha siyang uod, ganon. Dagdagan ninyo, damihan ninyo yung black. Bahala kayo. Ayan, nag-end na. And then, another change of color na, ng yellow. Tapos, 1 single crochet in each stitches around pa din yung yellow na yan. In a total of 18 stitches. Pinuputol ko yung black kapag last, para hindi siya sagabal. Ano pang sense kung nandyan pa siya, diba? Tapos, para ma-secure ko naman na hindi siya mahihila is, kinocrochet ko siya, sinasama ko siya sa pag-crochet nung dilaw. Ayan, diba? Para na rin siyang natatago. Tapos yan, puro ako yan, Nakailang yan na ba ako ngayon? Okay. So, tuloy-tuloy nyo lang siya hanggang sa, diba? Ang galing. Yun na yung last round ng 1 single crochet in each stitches. Itong round na to, decrease na to. Ganito mag-decrease. 1 single crochet in the next chain, and then 1 decrease. Ganito. Tingnan mong mabuti para alam mo. Dahan-dahan na yan, Mari, ha? Nagets mo ba? Ulitin natin. 1 single crochet in the next chain, and then decrease on the next one. Yan, ipasok mo, kumuha ka, at huwag mo na i-pull through. Pasok mo sa susunod, kumuha ka, hanggang sa maging 3 yung loop sa yung hook, at i-pull through mo silang 3. Ganun gumawa ng decrease. Diba? May natutunan ka na naman for today's video. Tapos pinakita niya na around, ganun yung gagawin. Magiging total siya ng 12
stitches. 12 chains. Ano bang tawag dun? Ayan, pinapakita niya na ganyan siya. Liliit yung kanyang buta. Syempre, kasi nga i-close na natin siya. Kaya tayo nagde-decrease. And then, ayan, iniisip mo. Ayan, binilang niya. Dapat 12 yan. Parang mali pa yung pagbilang mo. Tapos, hilahin niyo muna siya ng mahaba para hindi siya pag nahila kasi yan, mas mabilis pa yan matanggal. Kuha ka na ngayon ng palaman. At, siguraduhin mo na siksik, liglig, at nag-uumapaw ang palaman ng iyong bee para hindi siya magmukhang nangangayayat. Then, ipasok mo na yan. Ayan. Nakikita niya. Pasensya na kayo. Ganyan talaga ako humawak ng bee kapag nagpapasok ko ng palaman niya. To make sure na mapapasok ko lahat. Kailangan mo kasi mapasok na masiksik mo talaga siya para mukha siyang chubby siya. Ganyan. O, diba? Ginamitan na nga po niya ng hinlalaki. Hinlalaki ko na nawala ang aking nail. Hindi ko alam. Pagising ko, wala na lang yung nail ko. Ayan. Speaking of nail, mukhang tanga ba yung nail ko kasi first time ko na maglagay niyan. But I like the color though. Kala mo yung arte-arte yan, no? Ayan, cute diba? Kapag may palaman na siya, ayan, make sure na nakasiksik siya. And then, this is the part wherein i-close na natin yung kanyang puwet. Last round na to. At ang gagawin mo dito ay decrease around for a total of 6 decreases. So, sinabi ko na kung paano mag-decrease kanina. Ganyan lang. Dapat 3 loops lagi. Ito. So, 1 decrease na yon. Bilangin natin kung tama ako. 6 ba? Ayan. 2. Ayan. 2. Next. 3. As in puno. Charot. And then 4. Kaya mo yan. Go, go, go. 5. Ayan, may mga sumasabi. Pag indo yung gamit mo, mahirap siya. Hindi siya recommended for beginner. Kasi maraming sumasabit. Ilan na yun? Hindi ko natuloy na bilang. Siguro 6 na. Hindi ko alam. Ayan, pagtapos mo na siya lahat, hilahin mo na, hindi pala, putulin mo muna, tapos itabi mo yung cotton, hilahin mo, kasi itatahi na natin siya para mag-close na yung ating puwet. Yung iba gusto nila yung puwet ng V, yung puwet ng B nila is patusok. It's up to you. Pwede nyo sigurong dagdagan pa ng isang round. Pero yung sa akin, medyo lang. Yung kunin mo yung malaki mong karayom. Mas gusto ko yung malaki kasi mas madali siyang itusok tas hilahin. Pag yung maliit kasi yung gamit mo, hirap. So, ganito ko siya tinatahi para ma-close yung puwet. Tingnan ng mabuti. Pero, diskarte nyo din yan kung paano nyo siya itatahi. Paano nyo maka-close as long as na-close nyo at hindi kita yung palaman, syempre. And then after ng ilang ikot, iniikot ko rin siya sa B. Diba? Ang sansan mo ngayon itutusok yan. Para lang ma-close at ma-make sure na hindi siya basta-bastang mahihila. Maraming beses ko siyang iniikot at tinutusok at hinihila. Ayan. Hindi na halata yan, girl. Okay lang yan. And then, gupitin mo na. Squish. Diba? Hala. Ang cute naman yan. OMG. So, for this time, gagawin natin ng wings. At hindi ko kayo papahirapan. Kasi tamad akong gumawa ng dala-dalawang wings kada bee. So, this is one of the easiest wings you could ever do for your bee. Lalo pag pang maramihan yung gagawin mo. Madali, diba? Ayan, gumawa ko ng knot. And then, chain 7. And then, double crochet on the second chain from the hook.
diba? Para ka lang gumagawa ng normal na yung normal. Double crochet yan, Mari, ha? 1, and then double crochet again on the same chain. 2, another one on the same chain. 3, and then another one on the same chain. 4. So 4 times on the same chain. And then yung next naman natin na chain hanggang dun sa dulo ay 1 double crochet in each chains. So medyo hindi siya masyadong malinaw dahil malabo ang aking camera. Baka gusto nyo mag-donate. Charot. Ayan lang, 1 double crochet in each chain. Kung hindi mo alam ang double crochet, mag-search ka. And then pag nasa dulo ka na, gagawin mo is 5 double crochet in the same chain. So yun yung una. Focus pa. Ito yung pangalawang double crochet. Ibagalan mo. Kailangan daw kasi slow mo para sa mga beginners. Ganyan po yung double crochet, ha? Okay. Third one on the same chain. Fourth on the same chain. And then last one, fifth on the same chain. Ayan. Okay. Tapos babalik, iikot tayo ngayon. Pabalik dun sa pinagsimulan natin. 1 double crochet in each chain. Tapos yung tail na yon, sinasama ko rin siya sa pag double crochet. Para natatago na siya diretso. Kaysa naman itatahi ko pa siya later. Sinasama ko na siya sa pag crochet. Once double crochet lang yan in each chains. O, diba? Tapos yung last one, diba 4 lang yung ginawa natin. Yung last chain, maglagay ka ng isa for a total of 5. So magiging ganyan yung kanyang itsura, parang oblong. And then to close it, slip stitch ka lang dyan sa yun. And then habaan mo yung tail kasi itatahi natin yan mamaya. Ulahin mo lang para ma-close. Tapos eto, ginugupit ko na siya para hindi na siya sagabal. At hindi ko na siya itatago or what. Hindi naman yan mahihila. Diba? Ang galing talaga. Napakadali. Ayan lang yung wing niya. Isang piraso lang. Kumuha ka ng karayom mo at itusok-tusok. Yung iba kasing bee, 2 wings talaga yung ginagawa. Dati ganun yung ginagawa ko. Napaka-hassle. Lalo kapag marami kang order, kailangan natin ng mabilisan. Kaya nakaka-invento tayo ng madali. Ginagawa ko rito is tinatahi ko lang siya dun sa gitna para kapag tinahi ko siya sa B, nasa gitna na siya. Makikita ninyo kung bakit. Ikot-ikot mo lang. Wala masyadong higpitan yung tahi mo at baka hindi na mukhang yan. Yan, tutupin natin siya in half. Extra na lang yan. Inayos ko lang talaga siya para maging gitna yung aking tail na pantay. Oh, diba? Amazing. Kunin mo na siya. Wala pa siyang wings. Makakalipad ka na. Tapos yan, ano mo lang siya sa gitna. Yung i-measure mo lang siya sa gitna. O, diba? May pagganyan pa ako. Actually, hindi naman yan effective eh. Minsan talaga nababalik ko pa din. Yung gawa ko minsan, hindi talaga siya sa gitna. Nobody's perfect. Pero mas maganda syempre pag gitnang-gitna. Makikita mo yung bee mo. Ang cute-cute. Tapos diskarte mo din kung paano mo siya itatahi na hindi siya madaling matanggal. Ang diskarte ko kasi dyan, ilang beses ko siyang pinapa or tinatahi dyan sa kanyang katawan. Para sure na hindi baka yung pakpak pa yung matanggalan, no? Yung bee na wala na din makalipad. O, diba? Tapos to close it or para itago yung puting yarn is ganito yung ginagawa ko. Tinatahi ko siya sa puwet. Pinapalabas ko siya hanggang puwet. Tapos, yan, tinatago ko na siya. So, diskarte nyo lang din kung paano kayo magtatago ng yarn. At kailangan siguraduhin nyo na kapag nagtatago ng yarn is secured.
Oh, secured na secured. Ayan, hindi mo na mahila ngayon. Ilang beses kasi nagpapasok-pasok. Hindi ko alam anong nangyari dyan, bakit bilang hindi na siya mahila. Pero gawin mo ang lahat ng makakaya mo para maitago ang yarn na hindi dapat nakalitaw. Okay? And gupitin mo na. And then you're done! Oh my gosh! Look at your cutie bee! Ang cute-cute niya, di ba? Tapos na ang ating bee. Ay, hindi pa pala. Lalagyan pa natin siya ng keychain. Dahil keychain nga siya. Nung silbihan ko walang keychain yan. So, yun. Gumamit ka ng pliers. Kung ano man tawag dyan. Kung kaya ng kamay mo, go ahead. And then, itusok mo lang siya kahit saan dyan sa white. As long as secured. Yun ang importante. Kasi before may keychain ako, na pagkaganda-ganda ng pagkakagawa ko, favorite ko talaga siya. The letter R siya. Lagi siya nakasabit sa bag ko, ganyan. Tapos isang araw na lang, hindi ko na siya nakita. Naiwan yung ano na yan. Yung keychain na yan, natanggal na pa lang. Swerte na nakapulot nun. Ayan na, tapos na. Amazing. Kunin mo na yung tatlo. Ayan, quadruplet na sila. Cute-cute nila, di ba? Oh, tapos pag tinignan mo sila, parang nakangiti sila sa'yo. Ang cute! And this is the moment of truth. Ito na ang favorite part ko, ang pagbabalot. Kuha muna tayo ng ating mga plastic na pagbalot. O, diba? 4 lang, mare. And then, kukuha naman tayo ng, of course, hindi mawawala yung sticker natin. We have to make sure na kitang-kitang ating business name. Jodero Crafts. O, di ba? Ang cute. Hindi pa nasara. O, sige. Tapos, ayan, magbabalot na kami. Yan po ang aming logo. You can also follow us on Facebook page. Search nyo lang po ang Jodero Craft. And also, sa Shopee, meron din kaming shop, Jodero Crafts. Meron din kaming TikTok and Instagram account. Pero mas active kami sa Facebook and Shopee. You can also DM us for any customized order, request, or anything. Ang bilis niya magbalot, ah. Ayan na, ang galing. Ayan, at inulit ko lang naman yung video na nakita niyo naman na kanina. So, yep, thank you so much for watching, and I hope meron kayong natutunan that you can also use for your next orders. Happy Tusok!